Nilahad niya ang lahat sa gitna ng malalim na paghinga. Ang bawat salita ay parang bulong na umaagos mula sa kanyang namumulang mga labi. Sir? Don Alejandro? Pakiusap po, ampunin niyo po ako. Ililigtas niyo lang po ang kuya ko, si Benjo. Biglang nanahimik ang buong bulwagan. Ang kinang ng mga ilaw mula sa chandelier ay tila naglaho at ang usapan ng mga matataas na personalidad ay naputol. Ang mga mata ng lahat ay nakatingin sa akin, sa isang batang gusgusing idemasing taong gulang na nakaluhod sa harap ng pinakamakapangyarihang tao sa silid, si Don Alejandro Villarreal. Naramdaman ko ang lamig ng marmol sa aking mga tuhod, ngunit hindi ito sumasapaw sa init ng aking mga mata na unti-unting lumalabo dahil sa luha. Ang bawat tibok ng puso ko ay parang martilyo na humahataw sa aking dibdib. Wala akong pakialam sa mga titig na para bang hinuhusgahan ako. Ang tanging nakikita ko ay ang matigas na mukha ni Don Alejandro. Ang tanging naririnig ko ay ang pag-asa na sana'y may isang bahagi ng kanyang puso ang maabot ng aking pagmamakaawa. Galing ako sa tondo, sa isang barong-barong na tila lalapain anumang oras ng papalapit na bagyo. Mula sa putikan at alikabok, narito ako, nakaluhod sa gitna ng karangyaan. Ang aking kuya, si Benjo, siya ang lahat ng mayroon ako. Siya ang aking pamilya, ang aking tanging alaala ng aming mga magulang na maagang nawala. Ngunit ngayon, si Benjo ay unti-unting kinakain ng isang sakit na hindi kayang tustusan ng aming kahirapan. Ang mga ospital sa Tondo, na punong-puno na rin ng mga naghihirap, ay isa-isang tumanggi. Mahal daw ang gamot. Mahal daw ang operasyon. Ang bawat salita ay parang suntok sa aking dibdib na nagpapabigat sa aking bawat paghinga. Napakasakit makita ang bawat araw na nawawala ang liwanag sa kanyang mga mata. Ang kanyang pag-ubo ay mas malalim na. Ang kanyang hininga ay mas maikli na. Ramdam ko ang lamig ng kamatayan na tila anino na sumusunod sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit ako narito. Ito ang aking huling pag-asa. Walang-wala na kaming pera at nauubos na rin ang aking tapang, kaya't pinilit ko ang aking sarili. Pinilit kong kalimutan ang takot. Habol ang hininga ko nang makalusot ako sa mga security guard. Ang akala nila siguro ay isa akong abalang bata na naligaw o isa lang naghahanap ng pagkain. Hindi nila inakala na ang isang batang tulad ko ay maglalakas loob na gambalain ang pinakamahalagang kaganapan ng mga elitista. Ang tanging gabay ko ay ang larawan ni Don Alejandro na nakita ko sa isang lumang pahayagan. Siya ang tinatawag nilang taong ginto, ang pinakamayaman, ang pinakamakapangyarihan, at habang nakatingin siya sa akin, walang ekspresyon ng kanyang mukha, para akong nakakita ng isang bato. Matigas, walang buhay, pero nakita ko rin doon ang isang anino ng lungkot sa likod ng kanyang mga mata. Isang kirot na pamilyar sa akin, kirot ng pagkawala. Hindi ko alam kung anong puwersa ang nagtulak sa akin, ngunit meron akong nararamdaman na sa likod ng lahat ng kayamanan at kapangyarihan ay naroroon pa rin ang isang tao. Isang tao na marahil ay nauunawaan ang bigat ng pagkawala. Sir, muling bulong ko, ang tinig ay bahagyang nanginginig. Kahit po anong ipagawa niyo, ipagtatrabaho ko po ang lahat. Basta po, tulungan niyo lang po kaming magkapatid. Ang mga luha ko ay tuluyan ng umagos, nagpapahid sa alikabok sa aking pisngi. Pakiramdam ko, sa sandaling iyon ay ipinaubay ako na ang buong buhay ko sa kamay ng estrangherong ito. Walang gumalaw sa bulwagan. Ang hangin ay tila huminto. Ang mga matataas na personalidad na kanina'y nagbubulungan ay nakatingin na ngayon, naghihintay. Tinitigan ako ni Don Alejandro, ang kanyang mga mata ay nanunuot. Hindi ko maintindihan ang nasa kanyang isip. Napakasakit ng katahimikan. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang sandali na tila isang buong habambuhay,
Nagbago ang tingin niya. Isang anino ng emosyon ang dumaan sa kanyang mga mata. Isang bagay na hindi ko mawari. Tumingin siya sa akin. Hindi na sa isang bato, kundi sa isang taong may isip na puno ng pagdududa at marahil isang butil ng pag-asa. Ang kanyang tinig ay malalim at kahit mahina ay narinig ng buong bulwagan. Ibigay mo sa akin ang lahat ng papel ng medikal na kaso ng kapatid mo, sabi niya. Ang kanyang mga salita ay parang malamig na hangin ngunit may bigat. Bukas ng umaga, pumunta ka sa aking opisina. Hindi ko alam kung ito ay pahintulot o isa lamang pagtanggi na nakabalat kayo. Ang aking puso ay bumulusok, pag-asa at takot ang naglalama. Naramdaman ko pa rin ang bigat ng mga salita ng batang babae. Ampunin niyo po ako. Ililigtas niyo lang po ang kuya ko. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Mas malakas pa kaysa sa ingay ng trapiko sa labas ng aking opisina. Tinitigan ko ang litrato sa aking desk. Ang litrato ni Amara. Ang kanyang mamngiti ay kasing liwanag ng araw at ang kanyang mga mata ay puno ng kagalakan. Pero hindi na yun bumalik. 5 taon na ang nakalipas, ngunit ang sakit ng pagkawala niya ay nananatili. Sariwa pa rin. Parang kahapon lang nang mabalitaan kong nawala na siya. Hindi ako nandoon. Abog ako sa trabaho, abog sa pagpapayaman, sa pagpapatayo ng isang imperyo na ngayon ay wala ng silbi dahil wala na ang taong pinaghirapan ko para doon. Ang kanyang huling tawag ay hindi ko nasagot. Ang kanyang huling ngiti ay hindi ko nasilayan ng matagal. Alejandro, bulong ko sa sarili ko. Ang tinig ay puno ng hinanakit. Hindi ka karapat-dapat. Hindi ka karapat-dapat maging ama. Ito ang sumpa na dinala ko sa loob ng 5 taon. Ang pagiging ama ay isang pasakit. Ang pagmamahal ay isang kahinaan na magdadala lamang ng sakit. Ang damdamin ay isang hadlang. Ngunit ang mukha ni Mika, ang kanyang pagmamakaawa, ang kanyang tapang. Nagulantang ang aking pinipigilang damdamin. May kung anong kumirot sa aking dibdib. Bumuntong hininga ako. Miss Reyes, sabi ko sa aking sekretarya sa intercom. Ihanda mo ang lahat ng papeles ni Benjo Carreon. Gusto kong ilipat siya sa St. Jude Hospital. Ang pinakamagaling na doktor, ang pinakamagandang kwarto. At kailangan kong makita ang mga papeles bukas ng umaga. Masusunod po, sir. Sagot niya. Ang kanyang tinig ay may bahagyang pagtataka. Alam kong kakaiba ang desisyon kong ito. At alam ko rin na hindi ito magugustuhan ni Mama. Kinabukasan maaga akong pumunta sa St. Jude. Ang amoy ng antiseptic ay sumalubong sa akin na nagpapaalala sa mga huling araw ni Amara sa ospital. Pinilit kong pigilin ang mga alaala. Nakita ko si Mika sa labas ng kwarto ni Benjo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, puno ng pagkamangha sa bagong kapaligiran. Ngunit nang makita niya ako, agad siyang yumuko. Halatang may takot. Salamat po, sir. Mahina niyang sabi. Salamat po at tinulungan niyo po kami. Hindi ako sumagot. Pumasok ako sa kwarto. Si Benjo ay payat na payat. Ang kanyang hininga ay mahina. Ngunit may isang kakaibang kaligayahan sa kanyang mga mata nang makita niya si Mika. Kuya, tingnan mo. Malaki ang kwarto natin. Masiglang sabi ni Mika, kahit alam kong pinipilit lang niya ang sarili. Naramdaman ko ang isang bahagi ng aking puso na unti-unting lumambot. Ang pagmamahalan ng 2 batang ito ay nagpapaalala sa akin ng pagmamahalan ko kay Amra. Ang sakit. Hindi ito ibig sabihin na aampunin ko na kayo. Malamig kong sabi. Kahit na ang totoo ay nagsisimula na akong mag-isip ng posibilidad. Tinutulungan ko lang ang kapatid mo. Hindi ako nag-aampon ng mga estranghero. Tumango si Mika, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Naiintindihan ko po, sir. Alejandro! Isang pamilyar na tinig ang umalingaw-ngaw sa hallway. Agad kong nakilala si Mama, si Doña Marcela Villarreal. Matikas siyang naglalakad.
Ang kanyang mukha ay puno ng pagkadismaya. Ano ang ginagawa mo rito? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay nanunuot. At sino ang mga batang ito? Hinawakan ko si Mika sa balikat na agad namang nanigas sa takot. Sila si Mika at Benjo, ma. Tinutulungan ko lang ang batang may sakit. Tinutulungan? Humalakhak si Doña Marcela. Ang kanyang tawa ay puno ng paghamak. Alejandro, isang Villarreal, nakikipag-ugnayan sa mga batang galing sa squatter. Ano ang sasabihin ng mga business partners mo, ng mga investors mo? Nakalimutan mo na ba ang ating reputasyon? Ma, wala silang kinalaman dito. Mariin kong sabi, ngunit alam kong pinipilit lang niya ang kanyang pananaw. Ang mga taong mayaman ay hindi basta-basta nagpapababa ng kanilang sarili para sa mga estranghero, Alejandro. Mayroon tayong mga pamantayan. Mayroon tayong pangalan na kailangan mong panindigan. Tiningnan ni Mama si Mika mula ulo hanggang paa, puno ng paghamak. Hindi mo maaaring hayaang makasira ang mga ito sa iyong kinabukasan, sa kinabukasan ng ating pamilya. Naramdaman ko ang paglamig ng aking dugo. Alam kong hindi ito magtatapos ng madali. Kailangan mong maging matalino, Alejandro, sabi ni Doña Marcela. Ang kanyang tinig ay nagbabanta. Mag-isip ka ng mabuti bago ka gumawa ng anumang bagay na pagsisisihan mo. Ngunit habang tinitingnan ko si Mika, ang kanyang maliit na kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng aking damit. At si Benjo, na nagbigay ng mahinang ngiti sa akin, alam kong hindi ko na kayang talikuran ang dalawang batang ito. Miss Reyes, sabi ko sa telepono, ang aking boses ay matatag. Siguraduhin mong nakalista ang pangalan ko bilang contact person para kay Benjo Carreon at wala nang ibang pwedeng makausap ang sinuman tungkol sa kanila. Naiintindihan mo? Opo, sir. Ramdam ko ang pag-asa sa tinig ni Mika nang marinig niya ang aking utos. Ngunit sa likod ng aking isipan, ang tinig ni Mama ay umalingaw-ngaw. Mag-ingat ka, Alejandro. Minsan ang maling kabutihan ay maaaring sumira sa lahat ng ating pinaghirapan. Ang mga salitang iyon ay nag-iwan ng isang masamang pakiramdam sa aking dibdib. Ang kwarto sa St. Jude Hospital ay parang isang panaginip. Malaki, malamig, at malinis. Napakalinaw ng bintana, nakita ang mga ulap, at ang kama ni Kuya Benjo ay malambot at hindi na amoy lumang ospital sa tondo. Nakangiti na rin si Kuya, kahit mahina. Mika, tingnan mo. Bulong niya. Tinuturo ang maliit na TV sa dingding. May cartoons! Ang puso ko ay lumundag sa tuwa. Ilang buwan na simula nang huli kong makita si Kuya na ganito kasaya. Dahil kay Don Alejandro, kahit pa sinabi niyang hindi niya kami aampunin at kahit paminsan ay matigas ang mukha niya, nakita ko ang pagbabago. Dumadalaw siya araw-araw pagkatapos ng trabaho. Nagdadala siya ng mga prutas para kay Kuya at minsan mga coloring book para sa akin. Nang isang gabi, habang tulog si Kuya Benjo, inabutan niya ako ng isang libro na may makukulay na larawan ng mga bituin. Interesado ka ba sa astronomy? Tanong niya. Ang boses ay hindi na ganoon kalamig. Opo, tito. Sagot ko, nahihiya. Gusto ko pong malaman kung paano gumagalaw ang mga planeta. Hindi siya nagsalita, pero umupo siya sa tabi ko at sinimulang basahin ang libro. Ang kanyang malalim na boses ay nagpatahimik sa akin. Sa bawat pahina, pakiramdam ko ay hindi lang niya binabasa ang kwento, kundi parang binubuksan niya ang isang bagong mundo para sa akin. Hindi ko maintindihan ang ibang salita, pero ang lamig ng kanyang tinig ay unti-unting napalitan ng isang bagay na mas malambot. Nang gabing iyon, habang nakikinig ako sa kanya, naiisip ko na sana hindi na matapos ang sandaling iyon. Sana, lagi na lang siyang nandyan para basahan kami ng kwento. Sana, maging pamilya kami. Ngunit ang kaligayahan ay tila isang babasagin na bagay. Isang hapon, habang naglalaro ako ng chess kay Kuya Benjo na ngayon ay nakakaupo na, biglang bumukas ang pinto. Hindi yon ang mga nurse,
o ang mga doktor. Isang grupo ng mga tao ang pumasok. May isang babae na mataba, may malalaking hikaw, at isang lalaki na may suot na salamin, at dalawang magulang na parang mas matanda sa akin ang tinitignan. Ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa isang kakaibang paraan. "Mika! Benjo!" Sigaw ng matabang babae. Lumapit siya sa amin na parang ahas na gumagapang. "Kami ito, ang iyong tita Elena at tito Nestor. At ito ang iyong mga pinsan, si Carla at si Dino." Hindi ko sila kilala. Hindi ko pa sila nakita kailanman sa tondo. Pero niyakap nila ako. Ang kanilang mga braso ay mahigpit na pumulupot sa akin, na para bang matagal na kaming hindi nagkita. Amoy matamis na pabango ang tita Elena, pero may kakaiba sa paraan ng kanyang pagtitig kay Kuya Benjo, na tila isang bagay na nagkakahalaga ng malaki. "Narinig namin ang nangyari sa inyo, mga anak," sabi ni tita Elena. Ang kanyang tinig ay mapanlinlang na malambing. "Kaya't narito kami para kunin kayo. Kami ang inyong tunay na pamilya." Nabitawan ko ang pyesa ng chess. Tunay na pamilya? Saan sila noong naghihingalo si Kuya Benjo sa aming barong-barong? Saan sila noong umiiyak ako gabi-gabi? Nagdarasal na sana'y may tumulong sa amin? "Hindi po namin kayo kilala." Bulong ko, yumakap kay Kuya Benjo. "Ano ka ba naman, Mika?" sabi ni Carla, ang pinsan kong hindi ko kilala. "Siyempre naman, tayo ay iisang dugo." Nagulantang ako nang biglang lumapit ang tito Nestor at sinubukan hawakan si Kuya Benjo. "Ang payat naman ng batang ito," sabi niya habang kinikilatis ang aking kapatid. Kailangan ng masustansyang pagkain at tunay na alaga. Naramdaman ko ang takot na gumapang sa aking dibdib. Ano ang ibig nilang sabihin? Bakit sila narito ngayon? Ang mga nurse ay lumapit, nag-aalala sa kaguluhan. "Pakiusap, ma'am, sir. Kailangan po ng pasyente ng pahinga." "Wala kayong pakialam," sigaw ni tita Elena. "Kami ang pamilya niya. May karapatan kaming bisitahin siya." Pero ng oras na yon, pumasok si Don Alejandro sa kwarto. Ang kanyang mukha ay matigas at ang kanyang presensya ay tila isang pader na humaharang sa kanila. "Anong nangyayari rito?" tanong din niya. Ang kanyang tinig ay malalim at nagbabanta. Nagulat ang grupo. Ang kanilang mga mukha ay biglang nagbago. Mula sa pagiging mapanlinlang na malambing, ay naging takot. "Don Alejandro," sabi ni tita Elena. Ang kanyang tinig ay biglang lumambot, puno ng paggalang. "Kami po ang kamag-anak ng mga bata. Dumalaw lang po kami." "Wala kayong karapatan," mariin na sabi ni Don Alejandro. "Ang mga bata ay nasa ilalim ng aking pangangalaga. Lumabas kayo." Nagkatinginan sila at nakita ko ang galit sa kanilang mga mata. Pero hindi sila makatutol sa kapangyarihan ni Don Alejandro. Unti-unti silang lumabas, nagbubulungan. Ngunit bago sila tuluyang lumabas, humarap sa akin ang tita Elena. "Hindi pa tapos ito, Mika," sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nagbabanta. "Ikaw at ang kapatid mo ay sa amin. Hindi kayo sa estrangherong iyan." Nanginginig ako sa takot, yumakap kay Don Alejandro. Ang kanyang kamay ay marahang pumulupot sa aking balikat, na tila pinoprotektahan ako. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng iyon. Ang tanging alam ko ay may mga ahas na nagsisimulang gumapang sa paligid namin. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang mga salita ni Tita Elena ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Kinabukasan, habang nasa hapagkainan kami sa hospital, kasama si Don Alejandro, na may dala na namang libro para sa akin, biglang pumasok ang isang empleyado. "Sir, may sulat po para sa inyo," sabi niya. Iniabot kay Don Alejandro ang isang papel. Kinuha yon ni Don Alejandro. Nagbasa siya. Biglang nanigas ang kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla. "Ano ito?" bulong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng galit. Tumingin ako sa kanya.
puno ng pagtataka. Ano ang nangyari? Bakit ganoon ang kanyang reaksyon? Ibinalik niya ang sulat sa empleyado. Ang kanyang muka ay seryoso. Ipatawag mo ang aking abogado. Ngayon din. At bago pa man ako makapagtanong, inabot niya sa akin ang isang hawak na pahina. Isang summons mula sa korte. Isang demanda para sa karapatan ng pag-aalaga kay Benjo at sa akin na inihain ng mga taong hindi ko kilala, ang aking kamag-anak. Ang mundo ko ay muling bumaliktad. Ang sulat mula sa korte ay parang yelo na bumuhos sa aking sistema, Amons. Custody battle. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa aking isipan at kasama niyon ang nakaraan. Kailangan mong maging matalino, Alejandro. Mayroon tayong pangalan na kailangan mong panindigan. Ang mga salita ni Mama ay bumalik sa akin. Mas malinaw kaysa kailanman. Napakasakit, napakabigat. Hindi ko akalain na ang pagtulong sa dalawang bata ay magdadala sa akin sa ganitong sitwasyon. Pero hindi ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol kay Mika at Benjo. Mr. Garcia, kailangan natin ng agresibong diskarte, sabi ko sa aking abogado. Si Attorney Garcia, isang matandang lalaki na matagal nang naglilingkod sa pamilya Villarreal. Hindi natin hahayaan ang mga taong ito na kuhanin ng mga bata. Alejandro, ang kalaban mo ay hindi lang ang mga kamag-anak ng mga bata. Sagot ni Attorney Garcia, ang kanyang muka ay seryoso. May naririnig akong usap-usapan na mayroon kang kaaway sa loob ng sarili mong pamilya na sumusuporta sa kanila. Hindi niya kailangan sabihin ang pangalan. Alam ko, si Mama, Doña Marcela Villarreal. Ang takot niya sa dungis sa aming pangalan ay mas malakas pa sa kanyang pagmamahal sa akin. Nang gabing iyon, dumating si Mama sa aking opisina. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Ano na naman ito, Alejandro? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay malamig na bakal. Korte? Custody battle? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na layuan mo ang mga batang iyan? Ma, kailangan nila ako. Mariin kong sabi. Kailangan? Humalakak siya. O naghahanap ka lang ng kapalit para kay Amara? Naghahanap ka ng dahilan para mapawi ang kasalanan na naramdaman mo sa pagkawala niya? Para akong sinampal. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa aking dibdib. Tinamaan ang pinakamalalim na sugat. Kasalanan. Oo, kasalanan ko ang lahat. Hindi ka karapat-dapat maging ama, Alejandro. Patuloy niya, ang kanyang tinig ay lumambot. Puno ng pagkasuklam. Napakasakit ng pagkawala ni Amara at kasalanan mo kung bakit siya nawala. Pinabayaan mo siya. Para akong binuhusan ng kumukulong tubig. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng matinding sakit. Kinabukasan pumunta ako sa ospital. Nakita ko si Mika sa gilid ng kama ni Benjo. Binabasahan niya ng kwento. Ang kanyang mga mata ay malungkot at may mga pasa sa ilalim ng kanyang mga mata. Tito! Bulong niya. Nang makita niya ako. Sorry po. Dahil po sa amin napasok po kayo sa gulo. Umupo ako sa tabi niya at hinaplos ang kanyang ulo. Hindi mo kasalanan, Mika. Kasalanan ko kung bakit nangyayari ito. Naramdaman ko ang kanyang maliit na katawan na nanginginig. Ang aking kamay ay nanatili sa kanyang balikat, na tila sinusuportahan siya. Hindi ko kayang talikuran sila. Hindi ko kayang hayaan silang mapunta sa mga taong yon. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang mga alaala ni Amara ay bumalik, mas masakit kaysa kailanman. Ang kanyang huling tawag, ang kanyang huling hiling na maglaro kami, ngunit abala ako sa trabaho. Ang kanyang huling ngiti na hindi ko nasilayan. Bago magsimula ang paglilitis, nakita ko ang isang news report sa TV. Ang aking larawan ay nasa headline. Don Alejandro Villarreal, inakusahan ng pag-abuso sa bata? Ang mundo ay tila gumuguho. Ang aking reputasyon, ang aking pangalan, lahat ay naglaho. Ang unang paglilitis ay isang bangungot. Ang mga abogado ng kalaban
ay ipinresinta ang mga ebidensya na nagpapakita na ako ay isang walang puso na tao na interesado lamang sa pera. Ang nasasakdal, si Don Alejandro Villarreal, sabi ng abogado ng kalaban, ay isang walang puso na negosyante na inabandona ang kanyang sariling anak. Paano natin mapagkakatiwalaan ang isang lalaki na pinabayaan ng kanyang sariling dugo, na pangalagaan ng mga batang estranghero? Ang mga salita ay parang suntok sa aking dibdib. Ang bawat pahayag ay nagdudulot ng sakit na para bang hinihiwa ang aking puso. Hindi naging presente ang nasasakdal sa huling birthday ng kanyang anak. Hindi siya nandoon nang magkasakit ang kanyang anak. At hindi siya nandoon nang binawian ng buhay ang kanyang anak. Patuloy ng abogado, ang kanyang tinig ay puno ng panunuya. Ang lalaking ito ay walang karapatang maging ama. Naramdaman ko ang galit na bumubulusok sa akin, ngunit hindi ako makapagsalita. Ang mga alaala ni Amara ay bumalik, mas masakit kaysa kailanman. Nang matapos ang paglilitis, lumabas ako sa korte. Ang mga reporter ay agad akong sinalubong, nagkakagulo, nagtatanong, "Don Alejandro, totoo po ba na pinabayaan niyo ang inyong anak bago siya namatay?" Tanong ng isang reporter. Ang kanyang kamera ay nakatutok sa akin. Naningas ang aking mukha. Ang tanong na yon ay tumagos sa aking kaluluwa. Ang pinakamalalim na lihim, ang pinakamalalim na sugat ay nailabas. Hindi ako makasagot. Hindi ako makakilos. Ang lahat ay nakikita ko. Malabo. Ang lahat ay naririnig ko. Malayo. Ang tanong ng reporter ay tila martilyo na paulit-ulit na humahampas sa aking ulo. Totoo po ba na pinabayaan niyo ang inyong anak bago siya namatay? Ang mga salitang iyon ay nagdala sa akin pabalik sa isang madilim na sulok ng aking isipan, sa lugar kung saan nakatago ang lahat ng aking kasalanan at pagsisisi. Kinabukasan, lumabas ang mga balita. Ang mga headline ay puno ng mga akusasyon. Bilyonaryong Villarreal, inakusahan ng pagpapabaya sa anak. Walang pusong ama, ngayon ay gustong umampon? Parang gumuguho ang mundo ko. Ang lahat ng pinaghirapan ko ay tila nawalan ng halaga. Ang reputasyon na pinagkaingatan ko, ang pangalan ng aming pamilya, lahat ay nabahiran. "Sir, may kumalat na video?" sabi ni Miss Reyes. Ang kanyang mukha ay putlang-putla. "Ipinapakita po na parang natatakot si Mika sa inyo. Napanood ko ang video. Ito ay isang maikling clip na kinunan ng lihim sa ospital. Ipinapakita roon si Mika na nakaupo sa tabi ni Benjo at nang bigla akong pumasok, nanigas siya. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Hindi nila alam na ang takot na yon ay hindi dahil sa akin, kundi sa mga banta ng kanyang kamag-anak at sa paparating na paglilitis. Ngunit para sa publiko, ang video ay malinaw. Ako ang halimaw. Sa ikalawang paglilitis, ang korte ay punong-puno ng mga reporter at usisero. Ang mga salita ng abogado ng kalaban ay mas matatalim kaysa dati. Ang nasasakdal, si Don Alejandro Villarreal, ay isang halimbawa ng isang ama na nabigo. Mariin niyang sabi habang ipinapakita ang video. Ang isang batang musmos ay hindi magpapakita ng takot kung walang basihan. Ang takot na ito ay nagpapakita ng epekto ng kanyang pag-abuso. "Protesta!" sigaw ni Atty. Garcia. Iyon ay isang maling interpretasyon ng ebidensya. "Ang ebidensya ay malinaw, Ginoo," sagot ng abogado ng kalaban. Isang bata na pinabayaan ng kanyang sariling anak na ngayon ay gustong kumuha ng ibang bata. Ano ang dahilan? Para mapawi ang kanyang kasalanan? Para magkaroon ng kapalit? O para sa kanyang sariling kapakinabangan? Bawat salita ay tumagos sa aking puso. Naramdaman ko ang lahat ng aking mga pagkakamali na bumalik. Masakit. Ang sakit ng pagkawala ni Amara ay tila bago pa rin. Tumingin ako sa hilera ng mga upuan ng publiko. Nakita ko si Mama. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ngunit may nakita akong isang kakaibang tingin sa kanyang mga mata. Isang uri ng kasiyahan,
o kaligayahan na hindi ko mawari. Naguguluhan ako. Sa kabila ng lahat, bakit tila masaya siya sa pagbagsak ng kanyang sariling anak? Naramdaman ko ang kamay ni Mika na mahigpit na humawak sa akin. Nanginginig siya. Sa tabi niya, si Benjo ay umuubo. Ang kanyang mukha ay namumutla. Ang stress ng paglilitis ay labis para sa kanya. Ang bata ay nangangailangan ng isang matatag na tahanan, isang pamilya na tunay na magmamahal sa kanya, patuloy ng abogado ng kalaban. Hindi isang lalaki na ang kasaysayan ay puno ng pagpapabaya at pag-abuso. Ang mga tunay na kamag-anak ng mga bata ang dapat mag-alaga sa kanila. Nilingon ko si Tita Elena at Tito Nestor. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kasakiman. Hindi nila mahal si Mika o si Benjo. Ang gusto lang nila ay ang pera. Pero paano ko ipapaliwanag iyon? Paano ko ipagtatanggol ang aking sarili laban sa mga kasinungalingan at maling interpretasyon? Nagsimulang umiyak si Mika. Ang kanyang hikbi ay tumagos sa katahimikan ng korte. Tito, ayoko po silang kasama. Bulong niya sa akin. Ayoko po. Niyakap ko siya. Ang aking puso ay durog. Hindi ko kayang protektahan siya. Hindi ko kayang protektahan si Benjo. Ang aking kapangyarihan, ang aking kayamanan, wala silang silbi. Batay sa mga ebidensya at mga testimonya, sabi ng hukom, ang kanyang tinig ay malalim at seryoso. Ang korte ay nagpasyang pansamantalang alisin ang karapatan ng nasasakdal na si Don Alejandro Villarreal na pangalagaan ng mga bata. Sila ay ililipat sa pangangalaga ng Department of Social Welfare and Development, DSWD, habang hinihintay ang pinal na desisyon. Parang gumuho ang mundo ko, pansamantala. Ibig sabihin, kukunin nila si Mika at Benjo. Ibig sabihin, nagdusa sila dahil sa akin. Niyakap ko si Mika, mahigpit. Sorry Mika, bulong ko. Sorry. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ang mga gwardiya ay lumapit, handang kuhanin si Mika. Hinawakan ko ang kanyang kamay, ngunit wala akong magawa. Wala akong laban. Nakita ko si Mama sa hilera ng mga upuan. Ang kanyang mga mata ay nanunuot. Hindi ko maintindihan ang kanyang motibo. Bakit niya nagawa ito sa kanyang sariling anak? Isang bahagi ng aking kaluluwa ang namatay ng gabing iyon. Ang aking pag-asa, ang aking lakas, ang lahat ay nawala. Ang aircon sa DSWD Center ay sobrang lamig, pero mas malamig pa ang pakiramdam ko sa loob. Magkatabi kami ni Kuya Benjo sa isang maliit na kama at umiiyak siya ng mahina. Ayoko ng lugar na ito, ang daming bata, pero walang katahimikan. Mika, uuwi na ba tayo? Bulong niya, ang kanyang tinig ay halos hindi na marinig. Niyakap ko siya, kahit na ako rin ay natatakot. Oo, kuya, uuwi tayo. Tiwala lang. Pero hindi ko alam kung paano. Hindi ko alam kung kailan. Ang bawat sandali ay parang isang taon. Nasaan si Tito Alejandro? Bakit hindi niya kami sinundo? Pakiramdam ko, inabandona na niya kami. Sa bawat gabi, umiiyak ako ng tahimik. Pinipigilan ang aking hikbi para hindi marinig ni Kuya Benjo. Nasaan ang aming pag-asa? Nasaan ang liwanag? Sa kabilang banda, si Don Alejandro, ang taong biglang naging liwanag sa aming buhay, ay ngayon ay nalulunod sa dilim. Ayoko na, Attorney Garcia, sabi niya sa telepono. Ang kanyang tinig ay walang buhay. Hayaan na lang natin. Hindi ko sila kayang protektahan. Nasa loob siya ng kanyang malaking bahay, pero ang pakiramdam niya ay mas malungkot pa kaysa sa isang bilanggo. Ang mga laruan na binili niya para kay Mika ay nakakalat sa sahig, walang saysay. Ang mga libro na sana'y babasahin niya kay Benjo ay nasa mesa, hindi pa nabubuksan. Ang lahat ay nagpapaalala sa kanya kay Amara, ang kanyang mga kasalanan, ang kanyang mga pagkabigo. Sir, hindi po tayo pwedeng sumuko, sabi ni Attorney Garcia. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala.
Maraming tao ang naniniwala pa rin sa inyo. Wala nang silbi, Attorney Garcia. Sagot ni Alejandro. Para lang akong sakit sa mga bata. Pinabayaan ko si Amara. At ngayon, pinapabayaan ko rin sina Mika at Benjo. Sa gitna ng lahat ng ito, sa ospital, may isang matandang babae na lumapit sa desk ng nurse, si Aling Nena. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala, ngunit merong ding matinding determinasyon. Kumusta ang batang si Benjo Carreon? Tanong niya, ang kanyang tinig ay mahina. Stable po ang kanyang kondisyon, ma'am. Sagot ng nurse. Sino po sila? Ako ang matagal ng yaya ng anak ni Don Alejandro. Sagot ni Aling Nena. Gusto ko lang malaman ang kanyang kalagayan. Salamat po, ma'am. Sabi ng nurse. Lihim na inabot ni Aling Nena ang isang sobre sa nurse. Para sa kanyang mga gamot. Huwag mong sasabihin sa sino man. Sa akin lang galing. Lumabas siya sa ospital at dumiretso sa DSWD center. Nakita niya si Mika na nakaupo sa sulok, malungkot, nagbabasa ng isang lumang comics. May sakit sa kanyang puso. Kilala niya ang sakit na yon. Ang sakit ng isang batang nawawalan ng pag-asa. Lumapit siya sa guard. Maari ko bang iwanan ito sa isang batang nagngangalang Mika Carreon? Tanong niya. Iniabot ang isang bag na may lamang bagong libro ng kwento. Galing sa isang kaibigan. Nang gabing iyon, habang umiiyak ako, may lumapit sa akin. Isa sa mga staff sa DSWD. Mika, may regalo ka. Sabi niya, iniabot sa akin ang isang bag. Kinuha ko yon. Isang makulay na libro ng kwento. Isang libro tungkol sa isang prinsesa na lumalaban sa dragon. May nakasulat na maliit na note sa loob. Huwag kang sumuko. May mga taong nagmamahal pa rin sa'yo. Hindi ka nag-iisa. Napangiti ako ng bahagya. May isang estranghero na nagbigay sa akin ng pag-asa. May isang tao na nagmamalasakit. Ngunit kinabukasan, ang maliit na pag-asa na yon ay muling naglaho. Nagising ako sa gitna ng gabi, sa malakas na pag-ubo ni Kuya Benjo. Nanginginig siya. Ang kanyang hininga ay mahina. Kuya? Bulong ko. Kinakabahan. Bigla siyang nagkaroon ng kumbulsyon. Ang kanyang katawan ay nanginginig ng husto. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki at ang kanyang labi ay namumutla. Kuya Benjo! Kuya! Sigaw ko umiiyak. Ang mga staff ng DSWD ay nagtakbuhan, nagkakagulo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot. Kailangan siyang dalhin sa ospital. Ngayon na. Sigaw ng isang staff. Hawak ko ang kamay ni Kuya Benjo. Basang-basa ng luha. Kuya, huwag kang bibitaw. Huwag kang bibitaw. Pero ang kanyang katawan ay nanginginig pa rin. Ang kanyang hininga ay halos wala na. Ang tunog ng telepono ay tila putok ng baril sa katahimikan ng aking mansyon. Bumangon ako mula sa aking kinauupuan. Ang aking isipan ay gulong-gulo pa rin sa mga alaala ni Amara at sa pagkawala ni Namian Bejo. Sir Alejandro, si Benjo Carreon po. Nasa critical na kondisyon. Nagkaroon po ng convulsion sa DSWD center at ngayon po ay nasa emergency room ng St. Jude. Ang boses ng nurse ay puno ng pagkabahala. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Critical. Convulsion. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking isipan at kasama niyon ang alaala ng huling sandali ni Amara. Pupunta ako. Sigaw ko. Kahit na hindi ko pa suot ang aking sapatos, tumakbo ako palabas ng bahay. Ang aking puso ay humahampas ng mabilis. Habang nagmamaneho ako, ang mundo sa labas ay tila blur. Ang tanging nakikita ko ay ang mukha ni Benjo, ang kanyang mahinang ngiti, ang mukha ni Mika, ang kanyang pagmamakaawa. Dumating ako sa ospital at agad na tinungo ang emergency room. Nakita ko si Mika na nakaupo sa labas, umiiyak. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Mika! Sigaw ko. Lumapit sa kanya. Niyakap ko siya ng mahigpit. Naramdaman ko ang kanyang panginginig. Tito Alejandro, hikbi niya. Si Kuya po,
Ang sama-sama po ng lagay niya. Lumabas ang doktor. Don Alejandro, sabi niya, kailangan po ng agarang operasyon ni Benjo. Ang kondisyon niya ay lumalala ng mabilis. Ngunit medyo komplikado ang operasyon at walang ospital ang pumapayag gawin ito kung walang malaking bayad at isang matatag na garantiya. Ang aking puso ay bumagsak. Kailangan kong gawin ang isang bagay. Ngayon na. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, isang pamilyar na anino ang lumapit. Si Mama, Doña Marcela Villarreal. Naglakad siya patungo sa akin. Ang kanyang mukha ay matigas. At sa kanyang kamay ay may hawak siyang isang folder. Alejandro, malamig niyang sabi, inabot sa akin ang folder. Narito ang kontrata. Pirmahan mo ito at magiging ganap ka ng CEO ng kumpanya. Tatapusin ko ang lahat ng gulo sa korte. Iisara ko ang kaso ni Benjo. Bibigyan ko siya ng pinakamahusay na gamot at ospital. Ngunit, kailangan mong tuluyan ng talikuran ang dalawang bata. Mama, ano ang sinasabi mo? Tanong ko, puno ng pagkabigla. Ito ang iyong pagkakataon na bumalik sa ating mundo, Alejandro. Sabi niya, kalimutan mo ang mga batang yon. Sila ay isang dungis sa ating pangalan. Magkaroon ka ng sarili mong pamilya. Ipagpatuloy mo ang ating legacy. Tiningnan ko ang kontrata. Milyon-milyong halaga. Kapangyarihan, reputasyon, ang lahat ng pinaghirapan ko sa buong buhay ko. Pero tiningnan ko rin si Mika. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Tiningnan ko ang pinto ng emergency room kung saan nasa loob si Benjo, lumalaban para sa kanyang buhay. Ang kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Hindi ka karapat-dapat maging ama, Alejandro. Pinabayaan mo si Amara. Ngunit ngayon, may pagkakataon ako. Isang pagkakataon na hindi ko nabibiguin. Isang pagkakataon na ipaglaban ang isang buhay. Naramdaman ko ang tibok ng aking puso. Ito ay iba. Mas malakas. Mas totoo. Kinuha ko ang kontrata at sa harap ni Mama, pinunit ko yon sa maliliit na piraso. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at galit. Alejandro, ano ang ginagawa mo? Sigaw niya. Hindi ko sila kayang talikuran, Mama. Sabi ko, ang aking tinig ay matatag. Hindi ko na kayang talikuran ang mga taong mahal ko. Baliw ka! Sira ang ulo mo. Sigaw niya, halos wala na sa sarili. Itatapon mo ang lahat para sa mga estranghero, para sa mga walang kwentang bata. Hindi sila estranghero, Mama. Mariin kong sabi. Sila ang aking pamilya. Tumingin ako kay Mika at hinawakan ko ang kanyang kamay. Tara na, Mika, sabi ko. Hindi natin susukuan si Benjo. Tumakbo kami palabas ng ospital. Sumakay kami sa aking sasakyan at pinaharurot ko yon. Saan po tayo pupunta, Tito? Tanong ni Mika. Ang kanyang tinig ay nanginginig pa rin. Sa pinakamagaling na ospital na pwedeng tumulong kay Benjo, sagot ko. Hahanapin natin. Hindi tayo susuko. Sa salamin ng sasakyan, nakita ko si Mama na nakatayo pa rin sa labas ng ospital. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkadismaya. Alam kong pinili ko na ang aking landas. Sa sandaling iyon, habang pinipihit ko ang manibela, ramdam ko ang isang kalayaan na matagal nang nawala. Ang kapangyarihan, ang kayamanan. Ang lahat ng iyon ay walang silbi kumpara sa buhay ng isang tao. At sa mga sandaling iyon, sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang isang kapayapaan na matagal ko nang hinahanap. Hindi pa ako kailanman naging ganito buhay, gaya ng ngayon, kasama ang dalawang batang ito. Ang tunog ng sirena ng ambulansya ay tila musika sa aking pandinig habang papunta kami sa St. Luke's Medical Center. Hawak ko ang kamay ni Mika at ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at pag-asa. Si Benjo, nakahiga sa stretcher, ay mahina pa rin ang hininga, ngunit naramdaman ko ang kanyang panginginig. Nang makarating kami sa ospital, agad na dinala si Benjo sa operating room. Ang bawat minuto
ay parang isang oras. Si Mika ay nakaupo sa tabi ko, mahigpit na nakahawak sa aking kamay. Ayos lang ang lahat, Mika. Bulong ko. Kahit na ang totoo ay ako rin ay natatakot. Malalampasan ni kuya ito. Makalipas ang ilang oras, lumabas ang doktor. Ang kanyang muka ay seryoso. Ang aking puso ay bumagsak. Kumusta po, Dok? Tanong ko, halos hindi na makahinga. Matagumpay ang operasyon, Don Alejandro, sabi ng doktor. At sa mga sandaling iyon, parang nabunutan ako ng tinik. Ngunit, medyo critical pa rin ang kanyang kondisyon. Kailangan niya ng masusing pagsubaybay. Salamat po, Dok. Bulong ko. Ang aking mga mata ay puno ng luha. Niyakap ko si Mika, mahigpit. Ang kanyang hikbi ay tumagos sa aking dibdib. May isa pa po akong sasabihin, Don Alejandro, sabi ng doktor. Isang bahagi po ng gastusin sa ospital, kasama ang ilang mahahalagang gamot, ay nabayaran na po ng isang ginang. Ngayon lang po namin nalaman. Nagulantang ako. Sino? Sino ang tutulong sa amin ng walang kapalit? Biglang lumapit ang isang matandang babae. Ang kanyang mukha ay pamilyar. Ito ang matandang babae na nakita kong dumadalaw kay Benjo sa ospital dati. Si Aling Nena. Aling Nena? Tanong ko, puno ng pagtataka. Don Alejandro, sabi niya, ang kanyang tinig ay malambot. Ako po si Aling Nena. Ako po ang yaya ni Amara. Noong bata pa siya. Para akong sinampal. Ang kanyang mga salita ay nagdala sa akin pabalik sa nakaraan. Si Aling Nena, ang yaya ni Amara. Bakit? Bulong ko, hindi ko maintindihan. Alam ko po ang sakit, Don Alejandro, sabi niya, at ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Alam ko po ang pakiramdam ng mawalan ng anak. Namatay din po ang aking anak nung bata pa siya dahil sa sakit. Hindi ko po siya nailigtas. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa aking puso. Naramdaman ko ang sakit na yon, ang sakit ng pagkawala, ang sakit ng pagsisisi. Nakita ko po ang pagmamahal niyo kay Amara, Don Alejandro. Patuloy niya, kahit po abala kayo sa trabaho, alam ko po na mahal niyo ang inyong anak at alam ko po na nagdurusa kayo sa pagkawala niya. Nagsimula akong umiyak. Ang mga luha na matagal kong pinipigilan ay umagos. Mainit at masakit. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagsisisi, ang lahat ng kasalanan ay lumabas. Noong nakita ko po si Mika at si Benjo, sabi ni Aling Nena, nakita ko po ang aking sarili at ang aking anak. Hindi ko po kayang pabayaan sila. At nakita ko rin po kayo, Don Alejandro, na may puso pa rin. Isang puso ng ama na nagmamahal. Niyakap ko si Aling Nena. Mahigpit. Ang kanyang kabutihan ay isang liwanag sa gitna ng aking dilim. Salamat po, Aling Nena. Bulong ko. Salamat po. Niyakap din ako ni Mika. Ang kanyang maliit na katawan ay nagbigay sa akin ng lakas. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kapayapaan na matagal ko nang hinahanap. Ang buhay ay nagbigay sa akin ng pangalawang pagkakataon. Isang pagkakataon upang itama ang aking mga pagkakamali. Isang pagkakataon upang mahalin. Ngayon, Don Alejandro, sabi ni Aling Nena, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Ipaglaban niyo po ang inyong pamilya. Ipaglaban niyo po sina Mika at Benjo. Hindi pa huli ang lahat. Tumango ako. Ang aking mga mata ay puno ng determinasyon. Tama siya. Hindi pa huli ang lahat. Tiningnan ko si Mika at pagkatapos ay tiningnan ko ang pinto ng kwarto ni Benjo. Ang aking pamilya. Hindi ko sila susukuan. Babawiin ko sila. Babawiin ko ang aking buhay. Ang araw ng huling paglilitis ay dumating. Ang hangin sa korte ay mabigat. Puno ng tensyon. Ang mga upuan ay punong-puno ng mga taong usisero. Kasama na ang ilang reporter na nag-aabang sa bawat salita.
Hawak ko ang kamay ni Tito Alejandro at ramdam ko ang kanyang panginginig. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Hindi ka dapat matakot, Mika. Bulong niya sa akin habang nakaupo kami sa harap. Sasabihin lang natin ang totoo. Ngunit paano kung hindi sapat ang totoo? Paano kung ang mga kasinungalingan ng Tita Elena at Tito Nestor at ang mga akusasyon ni Doña Marcela ay mas malakas? Nagsimula ang paglilitis. Si Tita Elena at Tito Nestor ay nagbigay ng kanilang testimonya, puno ng kasinungalingan. Sinabi nila na mahal nila kami, na matagal na nilang gustong kuhanin kami, at si Tito Alejandro ay isang masamang tao na ginagamit lang kami. Ang kanilang mga salita ay parang kutsilyo na bumabaon sa aking puso. Pagkatapos nila, dumating si Doña Marcela. Ang kanyang muka ay seryoso at walang emosyon. Ang aking anak, si Alejandro, ay nawala sa kanyang sarili. Sabi niya, ang kanyang tinig ay malamig. Mula nang mamatay si Amara, naghahanap siya ng kung anong kapalit. Ang mga batang ito ay isang pabigat. Hindi sila nararapat sa isang bilyarial. Naramdaman ko ang paglamig ng aking dugo. Bakit kaya niya nagawa ito? Bakit niya kaya kami kinakalaban? Nagsalita si Attorney Garcia. Ipinagtanggol niya si Tito Alejandro ng buong tapang. Ngunit ang mga ebidensya ng kalaban, kasama ang video, ay nagpapahirap sa kanya. At pagkatapos, dumating ang isang hindi inaasahang saksi. Si Aling Nena. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ako po si Aling Nena, sabi niya. Ang kanyang tinig ay malambot ngunit malakas. Ako po ang yaya ni Amara Villarreal, ang anak ni Don Alejandro. Nagulantang ang lahat. Nagulantang din si Doña Marcela. Nakita ko po ang pagmamahal ni Don Alejandro kay Amara, patuloy ni Aling Nena. Kahit po abala siya, alam ko po na mahal niya ang kanyang anak. At nasaksihan ko po ang kanyang pagdurusa nang mawala si Amara. Ang sakit po ay napakabigat para sa kanya. At ngayon po, sabi ni Aling Nena, ang kanyang mga mata ay tumingin kay Alejandro. Nakita ko po ang parehong pagmamahal sa kanyang mga mata para kay Mika at Benjo. Hindi po siya naghahanap ng kapalit. Naghahanap po siya ng pagbabayad sala, ng pag-asa, ng pagkakataong maging ama muli. Nagsimulang umiyak ang ilang tao sa korte. Ang mga salita ni Aling Nena ay tumagos sa mga puso ng lahat. Pagkatapos, si Tito Alejandro ang tumayo. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding emosyon. Mahal ko si Amara. Sabi niya, ang kanyang tinig ay basag. At pagsisihan ko habang buhay ang aking mga pagkukulang. Ngunit ngayon, meron akong pagkakataon na itama ang aking mga pagkakamali. Hindi ko hahayaang mawala sina Mika at Benjo. Handa po akong talikuran ng aking kayamanan, ang aking posisyon, ang lahat ng meron ako. Patuloy niya. Ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Basta't mailigtas ko lang ang buhay ni Benjo at mabigyan si Mika ng isang pamilya. Hindi sila estranghero, sila ang aking pamilya at ipaglalaban ko sila hanggang sa huling hininga ko. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa aking kaluluwa. Ang kanyang pagmamahal ay malakas. Tumingin sa akin ang hukom. Mika Carrion, mayroon ka bang gustong sabihin? Nanginginig ako. Ang lahat ng mga mata ay nakatingin sa akin. Naramdaman ko ang kamay ni Tito Alejandro na mahigpit na humawak sa akin. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa Tita Elena at Tito Nestor. Tumingin ako kay Doña Marcela. At pagkatapos, tumingin ako sa hukom. Hindi po kami biniliri ni Tito Alejandro, sabi ko. Ang aking tinig ay maliit, ngunit malakas. Niligtas po kami ni Tito Alejandro. Ang buong bulwagan ay nanahimik. Ang mga salitang yon ay simple, ngunit puno ng katotohanan. Ang bawat isa ay tila natahimik, nakikinig.
Ang hukom ay tumingin sa amin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-iisip. Nag-isip siya ng matagal. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Pagkatapos, tumingin siya sa amin at sa wakas ay nagsalita. Batay sa mga ebidensya at testimonya at sa natatanging pagmamahal na ipinakita sa korte, ang bawat salita ng hukom ay tila musika na unti-unting pumapasok sa aking pandinig. Hindi ko na halos maintindihan ang iba pa niyang sinabi. Ang korte ay nagpasyang ipagkaloob kay Don Alejandro Villarreal ang karapatang mag-alaga kay Mika at Benjo Carreon. Ang lahat ay nanahimik sa isang iglap at pagkatapos ay sumabog ang bulwagan sa bulong-bulungan at mga pagpalakpak. Niyakap ko si Mika ng mahigpit. Ang aking mga mata ay puno ng luha ng kaligayahan. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig sa tuwa. Naramdaman ko ang pag-asa, ang kagalakan, at ang pagmamahal na matagal kong hinanap. Ang mga kamag-anak ni Mika ay nagalit. Nagmumura habang lumalabas ng korte, pero wala akong pakialam. Tiningnan ko si Mama. Ang kanyang muka ay seryoso pa rin, ngunit nakita ko ang isang kakaibang tingin sa kanyang mga mata. Isang uri ng pagtanggap o marahil ay pag-unawa. Hindi niya kami pinansin, ngunit hindi rin niya kami kinontra. Iyon ang simula ng aming bagong buhay. Hindi kami bumalik sa aking malaking mansyon. Sa halip, lumipat kami sa isang maliit ngunit maligaya na bahay sa Cavite. Ang bahay ay simple, walang marmol na sahig o mamahaling chandelier, ngunit puno ito ng liwanag at hangin. Ang umaga ay sinasalubong ng huni ng ibon at simoy ng hangin mula sa dagat. Ang bawat umaga ay nagsisimula sa tawanan. Si Benjo, na ngayon ay mas malakas na, ay nagbibiro kay Mika. Si Mika ay abala sa paggawa ng kanyang takdang aralin. At ako, na dati ay abala sa mga papeles at meeting, ay ngayon ay abala sa paggawa ng almusal para sa kanila. Tito, ang sarap ng hotdog, sabi ni Benjo na punong-puno ang bibig. Tama po, Tito, sabi ni Mika, nakangiti. Ang mga sandaling iyon ay mas mahalaga kaysa sa anumang milyon-milyong transaksyon sa aking nakaraang buhay. Sa bawat ngiti nila, sa bawat tawanan, nararamdaman ko ang isang kapayapaan na matagal kong hinanap. Tumulong ako kay Mika sa kanyang mga aralin. Binabasa ko kay Benjo ang kanyang mga paboritong kwento bago siya matulog. Naglalaro kami sa bakuran, naghahabulan, nagtatawanan. Ang aking puso, na dati ay nagyayelo dahil sa sakit at pagsisisi, ay unti-unting lumambot. Si Mama ay dumadalaw paminsan-minsan. Sa simula, tahimik lang siya, pinapanood kami mula sa malayo. Ngunit sa bawat pagbisita, unti-unting nagbabago ang kanyang mukha. Nagsisimula siyang ngumiti, kahit na mahina. Isang hapon, habang nagtatanim kami ng gulay sa aming maliit na hardin, lumapit si Mama. Masaya ka ba, Alejandro? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay hindi na malamig. Tumingin ako sa kanya at ngumiti. Opo, Mama. Masaya po ako. Ngumiti siya. Hindi ito ang pamilya na inaasahan ko para sa'yo, sabi niya. Ngunit, nakita ko ang liwanag sa iyong mga mata na matagal nang nawala. Alam kong hindi pa rin niya lubos na tanggap ang aming sitwasyon, ngunit ang kanyang mga salita ay sapat na. Nang gabing iyon, pumunta kami sa dalampasigan. Si Mika at Benjo ay nagtatakbuhan sa buhangin, hinahabol ang mga alon. Umupo ako sa tabi ni Aling Nena na madalas na dumadalaw sa amin. Salamat po, Aling Nena, sabi ko. Wala po iyon, Don Alejandro, sabi niya. Ang pagmamahal po ay hindi nasusukat sa dugo o sa yaman. Ito po ay nasusukat sa kung paano tayo nagmamalasakit sa isa't isa. Tiningnan ko si Mika at Benjo na ngayon ay lumalapit na sa akin. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kagalakan. Hindi kami perpekto, hindi kami mayaman. Hindi kami ang standard na pamilya sa lipunan. Ngunit kami ay isang pamilya na pinili ang isa't isa, na binuo mula sa sakripisyo
pagmamahal at pagpapagaling ng mga puso na nasaktan. Hawak ko ang kamay ni Mika sa isang tabi at pinahaplos ko ang buhok ni Benjo sa kabilang tabi. Ang araw ay unti-unting lumulubog, nagbibigay ng gintong kulay sa karagatan. Ito ang aming bagong simula. Isang simula na puno ng pag-asa, pagmamahal, at ang patunay na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa kung ano ang mayroon ka, kundi sa kung sino ang kasama mo. Ang mga tinig ni Mika at Benjo na nagtatawanan habang hinahabol ang mga alon ay musika sa aking pandinig. Hindi na ito ang tahimik at malungkot na tunog ng aking mansyon. Ito ay buhay. Ito ay totoo. Ang dating Alejandro Villarreal, ang bilyonaryong may hawak ng mga korporasyon at kapangyarihan, ay naglaho. Pinalitan siya ng isang Alejandro na nakasumpong ng tunay na kahulugan ng kayamanan. Ang gabi ay lumalalim at ang mga bituin ay nagsimulang kumislap sa itim na langit. Umupo kami ni Aling Nena sa buhangin, pinagmamasdan ang dalawang bata. Nakikita mo po, Don Alejandro? Bulong ni Aling Nena, ang kanyang tinig ay puno ng pagmamahal. Ang pagmamahal, ito ang pinakamakapangyarihang gamot. Ito ang nagpapagaling sa lahat ng sugat. Tumango ako. Ang aking mga mata ay nakatingin kina Mika at Benjo. Ang sugat sa aking puso mula sa pagkawala ni Amara ay hindi pa rin tuluyang nawawala. Ngunit hindi na ito ang mapait at nakakapanakit na kirot. Ngayon, ito ay isang alaala na may kasamang aral. Isang aral tungkol sa kahalagahan ng bawat sandali at ng bawat pagmamahal. Lumapit sa akin si Mika, ang kanyang buhok ay basa ng tubig dagat at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng ilaw ng buwan. Tito, ang ganda po ng mga bituin. Sabi niya, itinaturo ang langit. Oo, Mika, sabi ko, hinawakan ng kanyang kamay. Napakagandang tingnan. Naalala ko ang unang beses na nagbasa ako ng libro tungkol sa mga bituin para sa kanya. Ang kanyang pagkamangha ay nagbukas ng isang bagong mundo para sa akin. Naramdaman ko ang maliit na kamay ni Benjo na humawak sa akin. Tito, kailan po ulit tayo pupunta rito? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Ngumiti ako. Bukas, Benjo, at sa makalawa. Sa lahat ng araw na gusto ninyo. Sa sandaling iyon, alam kong nahanap ko na ang aking tahanan. Hindi ito sa malaking mansyon na puno ng mga alaala ng sakit. Hindi rin sa mga opisina na puno ng kapangyarihan. Ang aking tahanan ay nasa mga tawanan ni Mika at Benjo, sa init ng kanilang mga yakap, at sa payak na kapayapaan na hatid ng kanilang presensya. Ang aming pamilya ay hindi perpekto. Mayroon kaming mga scars mula sa nakaraan. Mayroon kaming mga pagsubok na kailangan pang harapin. Ngunit mayroon kaming pagmamahal at iyon ang pinakamahalaga. Ito ang pamilya na binuo namin, hindi sa pamamagitan ng dugo, kundi sa pamamagitan ng pagpili. Ang pagpili na magsakripisyo, magmalasakit, at magpagaling. At habang nakaupo kami roon sa dalampasigan, pinagmamasdan ang mga bituin, naramdaman ko na sa wakas, ako ay buo. Hindi na ako ang nagyeyelong bilyonaryo. Ako na si Alejandro, ang ama, ang tagapag-alaga. Ang isang tao na natagpuan ang kanyang kaluluwa sa ilalim ng liwanag ng mga bituin. Kasama ang kanyang bagong pamilya, ang buhay ay nagbigay sa akin ng pangalawang pagkakataon at sa pagkakataong ito, hindi ko nabibiguin. At dito nagtatapos ang kwento ni Don Alejandro, Mika at Benjo. Isang paglalakbay ng puso na puno ng pag-asa at pagmamahal sa inyong lahat na sumama sa amin sa bawat kabanata, sa bawat luha at ngiti. Buong puso po kaming nagpapasalamat. Hindi matutumbasan ng salita ang init na hatid ng inyong pakikinig at pagdamay. Habang isinusulat ko ang bawat eksena, nadama ko ang bawat emosyon na pinagdaanan ng ating mga karakter. Ang pagkabigo ni Alejandro, ang tapang ni Mika,
At ang simpleng pag-asa ni Benjo ay pawang nagbigay buhay sa kwentong ito. Isang pribilehiyo ang ibahagi ang kanilang paglalakbay mula sa dilim ng kawalan hanggang sa liwanag ng isang bagong simula. Naway ang kanilang kwento ay maging paalala sa atin na ang pagmamahal ay walang hangganan, na ang pagpapatawad ay nagpapalaya, at na ang pag-asa ay laging nariyan, naghihintay na ating matagpuan. Higit sa lahat, sana ay natutunan nating ang tunay na pamilya ay hindi laging konektado sa dugo, kundi sa mga pusong handang magsakripisyo at magmahal ng walang kondisyon. Maraming salamat muli sa inyong pagmamahal at suporta. Kung may nais po kayong ibahagi tungkol sa inyong naramdaman o natutunan sa kwentong ito, malugod po naming tatanggapin ang inyong mga mensahe. Sa muling pagkikita, patuloy po nating ipagdiwang ang kapangyarihan ng pagmamahal.